usapin ng impeachment. Nasa linya po natin ngayon si UP College of Law Associate Dean Assistant Professor Attorney Paulo Tamase. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Rod, at sa inyo mga tagapakinig. Alright. Pag-usapan nga natin, Attorney, itong pagbasura ng impeachment laban kay Pangulong Marcos kahapon sa House Committee on Justice. Majority votes ang sinasabi nila. Walang sapat na batayan. Kaya dineklarang insufficient in substance ang impeachment. Opo. Alright. Pero ang sabi ni Congresswoman Jerville, ang chairman ng Committee on Justice, hindi pa ito patay. Hindi pa maikokonsiderang patay ang impeachment. Para sa inyo, attorney, sa tingin ninyo, tapos na bang usapan? Technically, correct po yun. No? Hindi pa ho talaga patay yung impeachment in the sense na yung pag-dismiss ng Committee on Justice ay mapapaloob sa isang report at yung report na iyon ay pagbotohan ng plenaryo ng House. Lahat silang kasapi. Sa patakaran po sa Ligang Batas at doon sa House Rules po, kung meron pong at least one-third ng lahat ng kasapian ng House of Representatives na boboto na ipagpatuloy yung investigasyon or ipagpatuloy yung complaint, mabubuhay po ulit yun. No? Pero kung titignan ho kasi natin yung experience, kasaysayan natin sa impeachment sa Pilipinas, minsan lamang po ako nakaalala na nangyari yun. No? At ito po ay yung pag-dismiss ng Committee on Justice doon sa impeachment complaint laban kay Chairman Andy Bautista noong mid-2010s. So noong panahon ho na iyon, na-dismiss din po yung complaint niya pero binuhay po ng plenaryo. At hindi po ako sigurado kung sapat po yung numero sa House ngayon upang mabuhay yung complaint laban kay President Marcos. So kung hindi po siya babalik ta rin, tama ho, napatay na po yung complaint. Opo. Okay. No, ito ay para sa kabatiran lamang ng ating mga ordinaryo at simpleng Pilipino na nakatutog din rito no, sa usapin ng impeachment sa Pangulo. Opo. Okay. Pag inakyat po ito sa plenaryo, pagbobotohan, ano po ang mangyayari ritong proseso para buhayin uli at dinggin uli ang usapin ng impeachment laban sa Pangulo? Opo. Gaya po ng kahit anong committee report, no, pwede na po naman po magkaroon ng debate ukol dito. So magkakaroon po ng diskusyon sa plenaryo ukol dun sa report. May pagkakataon na yung mga hindi kasapi ng Committee on Justice ay makapagbigay din ng kanilang puna. Ngunit sa talaga yun. So kung ang katapusan po ng report nung usapin na yun sa report sa plenaryo ay pagbobotohan lamang din po siya ng membership. So kailangan po ng at least one-third ng lahat ng members ng House of Representatives, kailangan lahat bumoto na baliktarin yung report ng Committee on Justice upang mabuhay pa ito ulit, yung complaint. So kung hindi po nila maaatim yung one-third na iyon o makakamit yung one-third, then hindi na po magpapatuloy yung kaso laban kay President Marcos. Opo. At dismiss na po ito ayon doon sa report. Alright. Kasi, well, base sa naging desisyon ng Committee on Justice, 42 members ang bumoto rito na to dismiss o diniklarang insufficient in substance. Kulang sa ebidensya. Di pa ba, attorney? Yun ang ibig sabihin. Well, ang ibig sabihin po ng insufficient in substance po ay hindi po actually siya pupunta sa ebidensya. Kung titignan po natin yung patakaran ng House, ang concern lamang po dapat doon ay kung yung mga complaint ay sapat upang magpakita ng isang impeachable offense. So hindi pa po natin pinag-uusapan kung totoo o hindi yung mga alegasyon. Pinag-uusapan po at kadalasan po yung test na ginagamit niyan sa korte ay kung aaminin itong mga allegation na ito ay
aakyat po ba sila sa isang impeachable offense? No? Seryoso po ba sila? At meron po bang responsibilidad yung impeachable officer doon to the point, no, sa punto na dapat hindi na siya magpatuloy sa paninilbihan. So, ang intindi ko po na nangyari kahapon ay yung House of Representatives po, ang pagbasa po nila doon sa requirement na iyon ay bukod doon sa kung sapat na ba yung mga alegasyon, tinignan din nila kung mapatutunayan ba ito. So hindi pa necessarily kung totoo o hindi, pero may personal knowledge ba yung nagbigay ng akusasyon. So kung on that score po, then hindi pa ko siya necessarily kung may ebidensya o wala. No, parang technical po yung matter. Pinag-uusapan lang natin kung seryoso ba itong mga alegasyon na ito. Magtatanggal ba talaga tayo ng Pangulo dahil lang dito sa mga alegasyon na ito? Oo. Ang ibig niyo pong sabihin, ano yung source nila? Tama ba? Isa po yun sa mga tinignan nila. So, may debate po dyan na kaunti. Hindi po kasi natin sa sufficiency in substance noong una, o sa base sa mga nakaraang proceeding sa House of Representatives, ay mababa lamang po na threshold yun, no? Mababa lamang po na standard. Mayroon bang mga seryosong alegasyon laban sa Pangulo? Kung mayroon man, then sufficient in substance na siya, at pagkatapos noon, amang bibigyan una ng pagkakataon yung Pangulo na sumagot ng pasulat doon sa mga nireklamo sa kanya. At pangalawa, magpakitaan ng ebidensya, yung magkabilaang panig. Ngunit, base doon sa ruling ng House of Representatives kahapon, mukhang hindi na nila nakita na kinakailangan pang gawin iyon. Base sa kanila, siguro hindi seryoso, no, yung mga alegasyon, o malayo yung partisipasyon ng Pangulo doon sa mga allegation ng corruption, o posible din na base doon sa naghain ng complaint ay hindi kayang patunayan. Mukhang yun yung naging ruling nila kahapon. Ultimately po, kailangan po natin alalahanin na itong mga committee report na ito, hindi po yan parang korte na mahaba at uniform yung pagkakasundo ng mga or pinagdebatihan at nagkaroon ng deliberation doon sa dahilan para sa pag-dismiss. Kadalasan po mas simple po yung explanation at ultimately boto po kasi talaga ng Kongreso yung mananaig. Opo, ayun. Yan naman talaga, 'di ba? Ang sabi nga nila, ang laro dito sa impeachment. May kasama pa ring usapin ng politika dyan. Opo, at mahalaga po alalahanin yun, no? Hindi po kasi legal na proseso ang impeachment. Okay. Yung recent na desisyon ng Korte Suprema, kinakarakterize siya as legal, political, and constitutional. So natatangi po siyang proseso batay sa ating disenyo ng pananagutan sa saligang batas na isa siyang pamamaraan ng political accountability. So kasama ho talaga doon yung laro ng politika na meron po bang boto, no? At ang kaisipan naman kasi doon ay yung impeachment na nire-reserba natin siya para sa mga pinakaseryosong pagkakamali o usapin na involving yung mga pinakamatataas nating opisyal. So yung mga pagkakamali nila na simple o yung hindi masyadong seryoso na paglabag sa batas, mayroon pong panahon sa ating sistema kung kailan sila sisingilin, pero normally hindi po sa impeachment. So mataas po talaga yung requirement natin para sa prosesong ito. At yung thinking po, no, yung kaisipan dito ay kung seryoso siya at kung malinaw yung ebidensya at kung malakas talaga yung alegasyon, then mananaig yung moral na tungkulin ng isang politiko na busisiin yung impeachable officer na iyon laban doon sa kanyang political na interest. Parang ganun ka overwhelming. At siguro po, dahil doon ganun ang standard, ultimately nga, babalik tayo doon sa boto. No? Siguro sa tingin ng House of Representatives Committee on Justice ay hindi pa umaangat doon sa antas na iyon, yung kaseryosohan ng mga aligasyon laban sa Pangulo. Opo. Kung 42 ang bumoto na sinasabi insufficient in substance, well, ano ang magiging pag-asa nito sa plenaryo? Ayun po, kung titignan po natin yung kasaysayan,
yan, bihira po na mabaliktad yung rekomendasyon na mag-dismiss ng complaint. Minsan lamang po base sa memorya ko no, na nangyari yun. So tama ho siguro yung estimation ni Congress woman ko na baka patay na ho yung complaint. Yun po yung naintindihan ko no, na nabanggit nyo kanina. Opo. Baka tama ho yun. Ngunit siguro dalawang bagay importante. Una, hindi po ibig sabihin na nagtatapos ang pananagutan. Mayroon pa hong ibang pamamaraan ang mga sangay natin sa pamahalaan, kabilang ang Kongreso, to ensure na yung ating mga public officers, kabilang na ang Pangulo, no, ay subjected dito sa accountability. So mayroong mga congressional investigation na pwede magpatawag ng kanyang mga sekretarya o yung makalihim ng gobyerno natin. Pwede sila tumingin, magpatuloy doon sa mga flood control issues. Yung ombudsman ay nariyan pa rin, pwede pa rin siya mag-imbestiga. No? At ultimately, kung matapos na yung termino ng Pangulo at mayroon nga talaga siyang pananagutan doon or responsibility doon sa nangyari sa flood control, pwede pa ko siya habulin pagkatapos ng termino niya. So hindi pa ko final word yun. No? Opo. Pangalawa, mabilis lang po, no? Yung pangalawa, importante na magpatuloy pa rin yung mamamayan sa pagbabantay doon sa proseso. Kasi marami hong alinlangan sa kasalukuyang proseso ng impeachment dahil na rin doon sa mga nangyari noong 2025 at yung mga desisyon ng Korte Suprema no, na parang nababago yung proseso natin. So, kailangan magtiis, magpasensya yung mamamayan. Ultimately, ang gusto natin ay manaig yung sistemang or yung prosesong ito bilang isang proseso ng pananagutan. Opo. Pero dito sa impeachment ng Pangulo, posible itong humantong na sa 1-year bar. Opo, no. Kung patuloy na po talaga yung pag-dismiss, then base po, and dito po medyo may kulang po ng clarity no doon sa kaso, base po doon ay magsisimula po yung 1-year bar na yun sa pag-confirm ng dismissal ng impeachment. So sa pagboboto ng Committee on Justice. But in any event, more or less, isang taon pa ho mula ngayon. Oo. Ganun na nga ang mangyayari. So sa madaling salita, masasabi natin, although, well, hindi pa ito deemed initiated, no? Attorney. Opo, no. So hindi pa ho tapos. Ayun, mayroon nga hong boto sa plenaryo na mangyayari. Pero base lang po doon sa debate din kahapon, mukhang malakas po yung sense ko, at least na sa House of Representatives, mukhang hindi na po magpapatuloy yung complaint laban sa Pangulo. Puwera na lang kung mayroong compelling na argument sa plenaryo na may mahalagang ebidensya na kailangan makita o may pagkakamali yung committee sa desisyon niya. Oo. So kung ganun ang mangyayari, abay sa 2027 pa po pwede mag-file ng another impeachment complaint. Opo, practically speaking po, sa 2027 pa ho magbubukas ulit. At kung mangyari man ho yun, alalahanin ho natin ang election ay 2028. So, syempre yung politika din po, consideration din po yan kung gusto ba talaga nila ng isa pang impeachment case, considering yung kung gaano din siya ka-disruptive sa politika natin, kung isang taon na lamang din po ang malalabi. Oo. Kung magpa-file pa. Sabi nyo nga mag-election. 2027, 2028 election na. Karamihan dyan ng mga mababatas busy na sa paghahanda. Opo, no. Tama po yun. Opo, ganun ang mangyayari dyan. Busy sa paghahanda sa lahat ng bagay. Okay? Lahat paghahanda sa pondo, paghahanda sa kanilang sarili, lahat-lahat na eh. Opo, tama po yun. No? So, hindi po tayo sure kung makakita pa ho tayo ng isang impeachment complaint. Pero yun po, posibilidad po siya na sa ating kasalukuyang sistema. Opo. Kaya ang mensahe ng Pangulo sa mga naghahangad na umalis siya sa pwesto, move forward. No. Move forward na daw tayo. Opo. Ano po yung opinion nyo rito? Attorney, move forward na tayo. Tama na yung impeachment kasi wala namang mangyayari. Sa palagay ko po na ultimately, dahil yung proseso po na ito ay isang pamamaraan ng pag-check sa ating pamahalaan,
hindi po siya dapat ibalingwala. Kung naintindihan ko po yung sinasabi ng Pangulo na siguro dapat mag-move on na yung mga tao laban sa dito sa paggamit ng impeachment. Ngunit sa kasaysayan ho kasi natin, mahalaga siyang pagkakataon upang pag-usapan yung mga seryosong alegasyon ng graft, no, at corruption. At siguro natatangi panahon ito sa ating kasaysayan na unang beses tayo nagkaroon ng simultaneous na impeachment proceedings laban sa dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Una sa lahat, baka reflection yun ng hindi magandang politika, no, na nananaig ngayon, but posible din kasi na reflection siya or sinasalamin niya yung hindi kagandahan na sistema natin ngayon or yung kawalang tiwala ng mamamayan sa korupsyon. So, alam ko lagi hong napag-uusapan kung mahalaga yung impeachment o yung mga proseso na ito in relation to sa, halimbawa, makakapagawa ba ng trabaho yan, makakapagpakain ba siya ng pamilya. Pero talipo kasi lahat ng usapan na yan eh. No? Kung wala pong pananagutan sa gobyerno, kaya po nagkakaroon ng lakas ng loob magnakaw. At kung nagnanakaw po sa gobyerno, kaya po nahihirapan magsustento, no, ng mga pamilya at iba't ibang sektor ng ating lipunan. So, bagaman minsan nakakapagod na yung usapan, no, mahalaga bilang trabaho din natin yon, tungkulin din natin bilang mamamayan na bantayan itong nangyayari na ito at gamitin siya bilang pagkakataon na magkaroon din tayo ng sarili-sarili nating pagdinilay. Bakit po ba yung mga binoboto nating opisyal ay laging nasasubject sa ganitong mga complaint o aligasyon o kung hindi man totoo itong mga aligasyon na ito ay nangunguna sa paggawa ng mga aligasyon na ito. So, pagninilay din siya sa quality ng mga desisyon natin bilang electorate, bilang mga bumoboto sa halalan. Oo. At karapatan yan ng lahat para malaman ang katotohanan at mabigyan ng hustisya. Opo, no? Hindi na po siguro karapatan, mas tungkulin. No? Tungkulin natin actually na makialam doon sa usapin na iyan. Kasi pera po natin yan at boto din po natin. Ayun. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Maraming salamat din po at magandang umaga. Attorney Paulo Tamase, mga kasama, UP College of Law Associate Dean, Assistant Professor. Kaugnay nga rito sa pagpasura ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos.